Pwede na kayo mo po. Gaya ng aking pangako sa Lord, every first week of March, awitan ko siya. Hallelujah. I love you, Lord. For your mercies never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, and I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. In every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire and darkest night. You have clothed like no other. From the moment you as Father, I know you as a friend. Oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. In every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Kagabi lang sinabi ni Lord eh. And all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yeah. And all my life you have been faithful. Yes, Lord. And all my life you have been so, everybody, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Ilam yun. Talagang pinapaalala ni Lord ang goodness niya.
Konti practice, pasensya na po. Purihin ang Panginoon. Dahil ang topic po natin ngayon is all about pangunawa sa salita ng Panginoon na mayroong pagtitiwala. Ang ilan po daw sa atin ay lubusan ang hindi lubusan ng tiwala sa kanilang mga damdamin at mayroong agam-agam maging ang kanilang isipan. Damdamin sa Panginoon, sa salita ng Panginoon, alam ng Panginoon talaga, no? Kaya sa ating panalangin ay mahalaga na kapag kayo ay nagdedeklara ng isang panalangin, kayo ay mayroong pagtitiwala na ito'y masasagot ng Panginoon. Amen. Nasasagot ng Panginoon. Ngunit ang ilan sa atin daw ay nagdadalawang isip kung ito ba ay makakamit nila o kung kailan ito masasagot. Totoo ba? Makakamit ko ba ito? Check our hearts na ba? Check our hearts right now. Ang mga bagay nito ay kailangan iniluluhod nila natin sa Panginoon sapagkat ipinagkaloob din ng Panginoon ang pagtitiwala. Ang pagtitiwala po ipinagkakaloob din ng Panginoon kaya hingi kayo ng tiwala sa Kanya. Hingi kayo, mararanasan nyo siya, and then pag naranasan nyo siya, magtitiwala po kayo. Amen. Magkaiba po ang pananampalataya. Faith, hindi nyo pa nakakamtan. Pero nananampalataya na kayo. Pero pagka naranasan nyo na siya, talagang nagtitiwala. Kasi ang tiwala po ay relasyon. Ano po? Ito po ay para sa mag-asawa, di ba? You can prove sa Lord na nagtitiwala ka siya, naranasan mo siya. Pero asawa mo, di ba? Pag nagloko siya, hindi mo kaagad pinagkakatiwalaan. You need to earn. Na-earn po ang tiwala. Hindi po to, magtiwala ka kasi. Ang tanong, katiwa-tiwala ka ba o katiwaldas? No? Ang tanong sa si Lord kasi faithful siya, talagang siya, mapagkakatiwalaan dahil di siya sinungaling. Ang laging tanong tayo, pag binigay ito ng Panginoon, mapagkakatiwalaan ka ba? Baka katiwaldas tayo, di ba? O tatakas tayo. Or, pagka may pera na tayo, parang pag may lisensya na, baka lumayas din, maging driver ng church. Parang ganun. Tatrabaho daw siya, ayoko magka-lisensya, baka lumayas din ako sa church. Kasalanan mo yun. Problema mo yun. Ikaw nag-decide. Hindi yun sa lisensya. Walang kinalaman yung lisensya o sasakyan o anumang bagay. Mahuhuli kayo sa or makikitaan kayo ng Panginoon pag oras na binibigyan kanya or nagkakaroon ka ng mga bagay-bagay na maliliit. Kaya kung may maliit na bagay sa iyo, hindi ka na pagkatiwalaan, alam na. Dahil ang Diyos ay tapat sa kanyang mga sinasabi. Kasabay ng pangunawa, kailangan naunawaan ninyo ang inyong panalangin. Naunawaan ninyo ang mga hinihingi ninyo. Buhay, kailangan naunawaan nyo. Pagiging lingkod, hinihingi nyo na maglingkod kayo sa Panginoon, kailangan naunawaan nyo to. Hinihingi nyo na mag-tithes kayo, kailangan na unawaan nyo, humingi kayo ng love. Bibigyan kayo ng mga toxic people. Di ba? Kailangan maunawaan nyo na ano hinihingi nyo sa Panginoon. Kung humingi kayo, Lord, dapat makapagbigay ako sa iyo, binigyan kita, ba't di mo binigay yung dapat para sa Kanya? Kailangan na unawaan nyo na there is sacrifices sa bawat pananalangin nyo. Hello? Amen. Amen. Naunawaan nyo po? Amen. Pangunawa. Lord, gusto kong bumait yung aking anak. Naunawaan mo ba talaga? Kung bumait siya. Nung bumait, nagsisimba na. Ba't ka lagi nagsisimba? Wala ka ng oras sa bahay. Naunawaan niyo ba yung hinihingi niyo? Panalangin kayo ng panalangin, talagang gano'n. Pag gustong bumait, talagang nagsisimba. Kakibat lahat ng mga sakripisyo, ang sakripisyo sa lahat ng mga panalangin. Diba? Kala mo hindi ka tinugon. Lord, bigyan mo ko ng patience. May patience ka na. Binigyan ka ng titest yung patience mo. Mga taong hindi ka sakit sa ulo. Nanalangin ka maging Kristiyano, maging bumait ka. Kailangan maunawaan niyo po ang panalangin niyo. Ano ba hinihingi niyo? Amen. And you will be tested by that. Kung ano po, hihingihin nyo,
malaking care group o maging deliverer o bigyan ka ng mga taong may sapi. Gusto mo maglingkod, pero nung nandyan na, hindi mo magawa. Kailangan nalalaman po natin ang ating mga panalangin. Tama po ba? Amen. Kasabay nito ang mga mensahe ng Panginoon sa inyo, kasabay ng pangunawa, kailangan po pagtitiwala na ito ay mangyayari. Kailangan, number 1, mangyayari ito. Kailangan magtitiwala kayo, number 2, na ito'y para sa inyo. Ito'y mangyayari at ito'y para sa inyo. Ang puso at isipan kailangan na di nagtatalo sapagkat kailangan na nagkakaisa ang iyong puso at isipan. Malalaman nyo yan. Iba yung sinasabi nyo sa iniisip nyo. Nararasan nyo na ba yon? Iba yung kilos nyo sa sinasabi nyo. Kapag hahalta, sabi mo, ganyan-ganyan, nayayamot ka tuloy. Puro ka salita. Kulang ka sa gawa. Mark 11:24-25. Marcos 11:24-25. Kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingiin ninyo sa inyong panalangin, maniwala kayong natanggap na ninyo iyon, at matatanggap nga ninyo iyon. Kapag kayo'y tumayo upang manalangin, patawarin muna ninyo ang nagkasala sa inyo, upang ang inyong mga kasalanan ay patawarin din ng inyong Ama na nasa Hadlang langit. yan eh. Amen. Sa mga blessing nyo. Kung di kayo nagpapatawad, may grudges pa kayo. Kahit pray kayo ng pray, hindi kayo papatawarin dahil meron kayong mga lahat yan, wala muna sa inyo. Mga hidden sin. Mga hidden na unforgiveness sa inyong mga buhay. Kahit kayo pray ng pray, pero kung may galit kayo sa asawa nyo, galit kayo sa kamag-anak nyo, galit kayo sa kapitbahay nyo, galit kayo sa mundo. Ang Diyos, di kayo papatawarin, hadlang po yan. Kailangan po ang isipan at puso ay magkaugnay. Amen? Amen. Naunawaan niyo po sa prayer, sa pagtitiwala sa Panginoon. Hindi daw po pwedeng you go on, move on sa buhay mo at mananalangin ka lang pero hindi nagkakaugnay ang puso at isipan. Amen. Iba ang iniisip mo sa laman ng puso mo. Maraming taong ganyan. Sa ganitong paraan, pinapakita ninyo na lubusang pagsuko sa banal na espiritu sapagkat ang pagtitiwala ay walang agam-agam. Amen. Walang pagdududa at walang alilangan sa lahat ng mensahe at panalangin ng iyong binibitiwan. Amen. Walang Amen. walang pag-aalilangan, walang agam-agam pagdududa. Talagang sureball ka, yes. Walang mga grudges, walang mga unforgiveness sa puso mo. Dapat ganon. Hindi dapat nagtatalo ang isipan at puso. Makikita niyo yan after ng Sunday. Ang ganda ng pupurihin ka, Panginoon, kinabukasan, ano ba yung buhay ito? Wala na naman akong pera. Naubos na. Makikita niyo yan, iba, magkaiba. Taliwan sa kanyang iniisip, sa kanyang puso. Ba't mo kinuhusgahan? Di ko naman yan. Hindi ako yan. Sa puso mo, okay, pero sinasabi mo iba. Nasa isip mo iba. Kailangan magkaugnay yon. Hinuhusgahan niyo ako. Hindi ka na hinuhusgahan kasi sinasabi mo eh. Labas na yung sa bibig. Kaya nagmamaang-maang ka. Nakuha niyo po? Amen. Halimbawa, hindi ako yan. Hindi ko ginawa yan. Pero ginawa pa. Sa puso mo wala, pero sa isip mo, nandun. Kaya nasasabi mo. Kaya kala mo, hinuhusgahan ka nila, pero hindi mo naintindihan. Hindi malinis kasi ang isipan at puso. Pinatawad ko na siya. Mga mapanghusga kayo. Basta wag lang siya dadaan dito sa harapan ko. Pero pinatawad ko na siya. Huwag ko lang siya makikita. Yun lang. Tama ba yon? Hindi mo pagpapatawad yun. Sa ganitong paraan ay pinapakita. Ayan, maging ang mga propeta, kailangan pong, yung mga propeta daw natin,
Kailangan pong mahalaga na mayroon silang pagtitiwala na ang mensahe na pinagkakalob sa kanila ay mula sa Panginoon. Na ito, ginagamit sa pamamagitan nila. Di ba yun ang tinawag ba mga propeta kanina? Na pag-pray? Ayun ang sa prophetic nyo Ba't ibang yatang tao? Hindi ba yan? Kailangan mga propeta daw ay kanilang mga labi at ng kanilang mga labi. Mula sa Panginoon, kailangan magtiwala kayo, mga propeta natin. O konti na nga lang kayo. Pray na. Alas maybe pa lang dito na para puspos na lahat ng kanilang mga labi at mga lingkod ng Diyos ay naniniwala, sila ay nagtitiwala na sila ay ginagamit ng Panginoon upang daluyan ang mga mensahe ng Panginoon. Kailangan maniwala kayo mismo. Maranasan nyo talaga siya. Huwag kayo magduda, hindi wishful thinking. Talagang, di ba, naunawaan niyo po, di ba, ang faith, naniniwala ka sa salita ng Diyos. You have a strong conviction. Pero kailangan maranasan mo siya, ang relasyon nyo ng Panginoon, para ang tiwala mo mabuo. Amen. Oo, nagbamasa tayo ng salita ng Diyos, namomold ang faith natin. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Gumanong ka pa. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Di ba? Kumanta ka pa. Naniniwala ka sa salita niya, naawit mo pa. Pero kailangan ang tiwala hingin mo, ang faith na hingin na, pero pagtitiwala, maranasan nyo siya. Amen. Na totoo pala pag nag-tithes and offering. Amen? Amen. Tiwala ka na. Nagtitiwala ka na totoo pala ito, Lord. Totoo ka pala. Amen. At nabubuhay ka sa pagtitiwala sa Panginoon. Ginagampanan mo ngayon dahil subok na matibay, subok na malakas, matatag. Ha? Ang Panginoon sa iyong buhay. Nakuha niyo po? Amen. Salamat sa Panginoon. Sa bagay nito ay marami ang bumabagsak sa dulo sapagkat dito nasusubok ang kanilang pagtitiwala sa Panginoon. Maraming mga Kristiyano bumabagsak sa pagtitiwala sa Kanya. Oo, sabi ng Panginoon yan nasa Bible yan Pero yung tiwala po, pag nakamta na, katiwaldas na. No? Hindi na siya katiwala. Nabigyan ng konting kapangyarihan, abuse of power. Barangay tanod pa lang yan Kala mo, hasta mayor na. Abuse of power. Kahit sa church, mabigyan mo lang ng posisyon. Susuwagin na ang mga leader. May mga ganyan. Ano po? Abuse of power. Kaya tayo, tatangkad pa ako. Kaya tayo ay, lumampas na ako rito sa bubong nito. Kaya tayo ay, ang paglalagay natin sa mga position ay, talaga ni Lord mo na, dahil hinog na. O, pitasin mo na yan, hinog na yan. Ingat tayo, kasi marami pong mga churches, nilalagay sa position, pag hindi kaya, yun na, opposition na siya. Kasi hindi niya kaya yung power Anointing will make you or break you. It will mold you or will break you. Amen. Or make you. Apo, may anointing ka, pero pag hindi mo nakayanan, yung mga pagsubok at mga trials, tribulations sa buhay, delikado rin siya. Hindi naman sa ayaw namin kayo ilagay sa mga posisyon sa church. Pero ang tanong lagi, are you ready? Are you prepared enough? Kaya, lahat po dito ay Make this. talagang pinagpe-pray. Lord, sino na po ba? Sino na po ba? Ang hinog. Kaya we start small. We believe that we can, looking forward and have one spirit. Amen. Tuloy-tuloy ka lang para hindi matuluyan, di ba? Tuloy-tuloy ka sa Lord. Eh kung magkukumit Amen. ka sa Lord, ni attendance, wala ka, paano na? Bumibigay sa dulo. Marami po sa dulo ang bumibigay. It is not how you started, but How it is how you ended. Oo, magaling ka noon. Ano ka ngayon? Ha? Did you finish the race?
Marami tumatakbo sa landas ng buhay na ito. Marami puro ningas kugon lamang. Puro simula, simula, simula. Lagi, pero ang tanong ng Panginoon lagi, good and faithful servant. No? Did you finish? Sabi ni Pablo, ano sabi niya? I have finished the race. I have kept the faith. Amen. Hindi siya, namatay po siya na natapos niya ang kanyang takbuhin sa mundo. Yes. Ang laging tanong, did you finish your race? O natutulog ka lagi sa pansitan? Marami sumusuko sa dulo. No? Marami sumusuko, bumibigay. Puro simula, ningas kugon. Pero wala rito noon. Baka sabi sa katabi mo, wala dito noon. Amen. Amen. Deliverer tayo lahat. Ang inyong mga Amen. pagtitiwala ay laging nakaakibat sa inyong pananampalataya. Kung ang inyong pananampalataya ay bumabagsak, ang inyong pagtitiwala din ay nawawala. Amen. Magkadugtong po yan, magkasama sila. Sapagkat dito nakikita kung gaano na ang level ng iyong pagtitiwala sa Panginoon, based ito sa inyong pananampalataya, sapagkat ito ay laging magkasama. Amen. Hindi na paghihiwalay. Kailangan may word of God ka, sinabi, yes, I kept the faith. Talagang bago, hindi mo pa nakikita, nananampalataya ka. Ngayon, naranasan mo na siya sa maliit na bagay. Yes, Lord. Nagtitiwala. Ako'y nagtitiwala sa'yo. Diba, lumalakas ka. Lumalakas ka dahil nangyayari ang lahat ng mga pangako niya. Nagle-level up ka ngayon. Ang lahat ng mensahe ng Panginoon sa inyo ay di rin ninyo na isa sa buhay kung ang mga bagay na ito ay walang pagtitiwala sa inyo na ito ay makakamit ninyo. Hindi nyo rin masya sa buhay kasi wala kayong tiwala. Bakit nyo gagawin? Gagawin ko pa rin yung akin. Wala akong tiwala sa Diyos. Naku, baka iano lang ako niyan. Hindi naman totoo yan, pagbibigay na yan. Gastusin ko na lang ito. Ha? Kapag sinabi ng Panginoon na kayo'y pinagpala niya, kailangan kayo ay nauunawa ninyo na kayo'y pinagpala. Sabihin natin, ako'y pinagpala. Ako'y pinagpala. Pinagpala. Sige, sabihin natin, ako'y pinagpala. Ako'y Hindi pinagpala. convincing yan eh. Walang ka-convince. Dapat convincing. Ha? Ako'y pinagpala. Sige, sabihin natin, 1, 2, 3, go. Ako'y pinagpala. Say that you mean it. You believe it. Yes. Amen. Sinabi ng Panginoon, pinagpala ka na eh. Amen. Blessed are you. Kasabay nito ay nagtitiwala kayo na iyon ay makakamit ninyo sa tamang panahon na ipinagkaloob na sa inyo ng Panginoon. Amen. Pinagkaloob nyo na. Pinagkaloob na sa inyo. Amen. Yun muna. Yung isipan at puso mo dapat magkakonekta na tiwala ka sa Diyos. Wala eh. Habang tumatagal, parang hindi. Parang yung sa wilderness, di ba? Yung mga Israelita, imbis na for saglit lang na journey, anong nangyari? Taon. 40 years. 40 years na journey. Tubig yan. Sa likod. May mga bagay na umadang upang ang tao ay mawala. Ito mga hadlang, no? O makaulangan ang pagtitiwala sa Panginoon, ito ay sa pamagitan ng kanilang isipan, sa kanilang pananaw, o sa pagkilala sa Panginoon. Marami tayong pananaw o pagkilala sa Panginoon. Dito nahadlangan ang kanilang paglago at pagtitiwala nila na babawasan sa Panginoon. Minsan, kala natin, katulad ng magulang natin, ang parents natin sa langit, our Father in heaven, kung sino yung tatay natin sa lupa, nakukumpara natin. Kala natin, ganun ang tatay sa langit, tatay natin sa langit. No. Magkaiba po ang tatay sa lupa at tatay sa langit. Amen. Huwag niyo ikumpara ang Diyos Ama natin. Sa tatay na. Kung tayo taga-langit, Ama natin nasa langit, ibang-iba po siya. Kung walang oras ang Ama niyo, may oras siya lagi. Kung sinungaling na tatay niyo rito, walang pera, may pera po sa langit ang dating tatay. Amen. Ha? Huwag niyo Amen. ikumpara ang tatay niyo rito, ang magulang niyo rito, dun sa ang Ama natin. Kaya sinasabi ng Panginoon, huwag kayong magtiwala sa tao.
Sa Diyos Ama kayo magtiwala. Ama nyo siya. Amen. Amen po ba? Naunawaan niyo po? Amen. Lilisanin kayo ng mga ama nyo, magulang nyo. Pero ang ama nating tunay, na sa langit, kailangan yung pagkilala nyo sa Kanya ay maliwanag. Naintindihan nyo. Amen. Hindi kayo nakadepende sa tatay nyo rito sa lupa, nanay nyo sa lupa. Kaya kayo frustrated sa mundong ito kasi naghahanap kayo, mali ang inyong perspektibo sa inyong buhay, sa pagkailala nyo sa Diyos. Pinahiram lang kayo, mga anak nyo. Pinahiram ng Diyos. Pag di kayo napagkatiwalaan, ang Diyos pa rin kukuha niyan. Siya may-ari niyan. Kailangan lang, sa abot ng yung makakaya, gampanan nyo, pagiging magulang. Tama po ba? Amen. O pagiging anak, ang buhay mo, binigay lang ng Panginoon. Kailangan, perspektibo mo sa buhay, nasa langit, heavenward. Wala, ingat na ka sa anak mo, di ba? Masyado mong pinapampers, laki sa luho tuloy, laki sa layaw. Jeprox, ten. Hindi ganun eh. Ang pag-aalaga, kailangan, ano mo siya, train up the child, the way they should go. Ganun lang, iti-train mo siya kay Jesus, o sa Lord. Sisimbay mo, ganun, hindi yung ikaw ang magbabago sa Kanya, dahil pag mali po ang perspektibo na sa buhay o pananaw natin, mali po, hindi natin maisa sa buhay ito. Mahalaga na lubusan po natin makilala ang Panginoon. Kung paano siya kumikilos sa inyong buhay at kung paano ang kanyang characteristics na pinapakita sa atin. Ang mahalaga po yun, kung paano ang pag-uugali ng Panginoon at paano siya magagalit at kung paano dumidisiplina ng isang anak. Mahalaga po yon na makilala natin ang Panginoon. Ugali niya, kasi magkaiba sila ng ugali at ugali ng Ama natin sa lupa at sa langit. Amen. Tama po ba? Amen. Kailangan na alam ninyo ang lahat ng pagkilos niya upang sa ganun ay malubusan ang inyong pagtitiwala sa Kanya. May galit ka pa rin, sabi nga ng Panginoon, patawarin mo na para matuwa ako sa iyo eh. Sige ka pa rin. Diba? Sinabi mo, patawarin mo na sila lahat eh. Gaya ng pagpapatawad ko sa iyo. Bakit ang tigas ang ulo mo? Hindi ka pa rin nagpapatawad. Hindi kita bibigyan ng kahit ano. Kasi, hindi pa handa puso mo. Anak, di ba? Naunawaan niyo po? Kasi yung puso natin ay handa, tsaka isip, kailangan magkakonekta yan. Maayos, matinong isipan. Sinabi ng mahalin mo lang ako eh. Hanap ka pa rin ng lalaki. Asawa ba hanap mo? Mahal naman kita. Bakit ka hahanap ng magmamahal sa iyo? Tuloy, nasadla ka sa kamali. Napunta ka na naman kung san-san, anak. Diba? Sabi ng mahalin mo lang ang Diyos, ang buong puso, isip at kaluluwa. Amen. Sige ka pa rin. Mali na naman yan, ginawa mo. Sige lang. Sana matutunan mo. Paulit-ulit lang buhay mo. Kulit mo kasi. Sabi niyang, wag dyan. Diba? Hindi po, mabait po ang Lord, salita ko lang po yung kanyang ugali. Ano po siya, malumanay, kaya minsan sobrang bait ng Lord, Diyos, inaabuso natin. Sasalita siya, hindi natin marinig. No? Kaya minsan kailangan niya ng pastor na magsasalta. Hindi siya nagsasalta ng tigas ng ulo mo, no? Ako lang po yun. Talagang siya malumanay, maayos. Meek, talagang laging abounding in love. Nagkasala ka na. Ay patuloy pa rin inaabot ka. Amen? Amen? Amen. Palakpan natin ang Panginoon. Tayo, pagka nagkasala kayo sa mundo kasi rito, galit na tayo, no? Pag nagkasala sa inyo, kala nyo, ang Diyos gano'n na rin. Patuloy na inaabot dahil alam ng Diyos, hindi mo kaya. Hindi mo kaya mag-isa. Hindi mo kaya mag-isa. Kaya lagi siyang malumanay na tayo inaabot. Kailangan alam ninyo ito.
Ang ilan sa inyo ay di lubusan ng pagtitiwala sa Panginoon sapagkat sila ay nagkakaroon ng pagdadalawang isip. Kung ang iba, ang mga mensahe na kanilang nakukuha o nababasa ba ay talaga sa kanila. Kung ito ba ay patungkol sa kanila o para sa ibang tao, kung ito ay ibababa nila. Laging una ikaw mapagpala para hindi kayo malito. Ikaw muna. Wag yung ano kaya mensahe dito, masabi nga, sabi na sa kapatid to Buti nga, sana naka-attend siya rito. Yes, buti nga sa'yo. Parang binatong ganon. Ito, hindi ganon. Para hindi po kayo magkamali, ikaw muna, Lord. Amen. Ano po bang sinasabi mo sa akin? Amen. Para hindi kayo malito. Tapos, kung loobin ng Panginoon, may taong ganon, magamit mo siya. Laging ang devotion, laging kayo muna mapagpala na ituturo nyo. Laging ganon, hindi yung patama. May patama, yes, buti na napadalo siya. Magbabayad na siya ng utang, yes. Huwag ganon. Dapat ikaw muna napagpala. Laging hindi nagpapatama ang pastor. Ano po? Ito po, ibinabasa ko lang kung ano yung sinasabi ng mga anghel ng Diyos. Mapalad Amen. nga po tayo Direct to heaven tayo. Binabasa ko lang po ang pinapasabi niya. Yung mga vessel nga natin, magugulat ka wala namang kalam-alam sa mga ganitong mga bagay-bagay, buhay-buhay. Diba? Pero ang mga tinuturo natin ay heavenward, talagang heavenly. Prinsipyo ng langit. Amen? Amen. May power, pag nasabi mo, ginampanan mo, ay tunay nga naman, biblical. Amen? Amen. Sa Kanya po ito. Sa bagay na ito, nababawasan din ang inyong koneksyon sa Panginoon kapag ang inyong pagtitiwala ay naminipis sa Panginoon. Hebrews 6:18. Hebrews 6:18. Ang nagbabago at hindi nagbabago at hindi nagsisinungaling ang Diyos tungkol sa dalawang bagay na ito, ang kanyang pangako at sumpa. Kaya't tayong nakatagpo ng kanyang kalinga ay panatag ang loob na umaasa sa mga pangako niya. Amen. Hindi siya sinungaling, mag-isa Numbers. Sinave ko yun Yun. Numbers 23:19, hindi ko pala God is a man that he should lie, nor a son of man that he should repent. He has said, and he will not do, or has he spoken, and will he not make it good? Hindi po siya katulad ng tao nagsisinungaling. Hindi katulad natin, sinungaling. Maraming sinungaling. Maraming nagsisinungaling na tao, pero ang Diyos po hindi sinungaling. Pag sinabi niya, ay sinabi niya. Malaga na ang inyong mga puso at lubusan sumalig sa banal na Espiritu, sapagat makukuha ninyo ang lubusang pagtitiwala kung ang puso ninyo ay malapit sa puso ng Panginoon. Lagi tayong sumasalig sa banal na Espiritu. Lagi tayong sumasandalo, nag-yield sa Holy Spirit, at ang inyong kaisipan ay naaabot ng kaisipan ng Panginoon. Para ang tiwala natin ay talagang tumindi. Hindi tayo, Pastor, ayun po ba? Tama po ba ito, Pastor? Hindi kayo tanong ng tanong. Naintindihan nyo na. Pati mga simpleng bagay, tinatanong nyo pa sa pastor. O sa inyong tatay, nanay, magsasaing na po ba, nay? Isipin muna natin kung kayo kakain o hindi. Laging ganyan sagot ko. Pwede ba naman yun? Kung ayaw magkumain, di pare-pares tayong wag kumain. Tatanong pa kung magsasaing o hindi. Parang ayaw mo yatang gawin Gaya ng sinabi sa Biblia na walang mahalaga na ang inyong mga puso at lubusan, ang inyong kaisipan ay naaabot ang kaisipan ng Panginoon. Gaya sa Isaiah 58:8-9, ang sabi, 55:8-9. Isaiah 55:8-9,
Ang sabi ni Yahweh, ang aking kaisipan, hindi ninyo kaisipan. Ang inyong kaparaanan ay hindi ko kaparaanan. Kung paanong ang langit ay mas mataas kesa lupa, ang aking kaparaanan ay higit kesa inyong kaparaanan. Kaya At ang sumasali aking kaisipan ay hindi maaabot ng ng inyong kaisipan. Kaya lagi sumasalig sa Diyos. Papayuhan nyo ang Diyos. Lord, ito gawin natin ito Mas gusto ko ito. Huwag kang tuturuan nyo ang Diyos. Marunong pa kayo sa Diyos. Dapat lagi po tayong nakasalig sa banal na Espiritu. Naunawaan po natin? Amen. Kaya nga binigay na niya Dati, sisimba pa kayo sa Israel. Ngayon, binigay na niya ang Holy Spirit sa atin Amen. para lagi nagtatanong sa Kanya. Anong dapat mong gagawin? Ano ang kaibahan ng pagtitiwala sa pananampalataya? Sinabi mo kanina, ito ay magkakaiba sapagkat ang pananampalataya lumalago sa pamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos. Nakikinig ka ng salita ng Diyos, lumalago ka ngayon. Sa pag-aaral ninyo ng salita ng Panginoon, na may memorize nyo siya, nagderema sa iyo, ang pagtitiwala naman po ay namomold ang inyong mga puso sa paglapit ninyo sa Panginoon. Nagtitiwala kayo, lagi kayong nandun. Lagi kayong nararanasan nyo siya. Hindi katulad ng salta, tapos wala naman. Di ba? Hindi na, dapat kayo magtitiwala doon. Di ba? Ang Diyos hindi sinungaling. Di ba? Mapagkakatiwalaan siya. Paano kung magtitiwala sa taong sinungaling? Tama po ba? Ngayon, namomold ang inyong puso pagka kayo po totoo ang sinasabi ng Diyos sa iyo. Nagkakaayos sa iyo. Nagkakaayos. Nagkakaayos kayo, yes Lord, gagawin ko na to sa susunod. Tiwala ako sa iyo yes. Amen. Sasabihin ko rin to sa iba. Totoo yung salita. Talagang gumagaling sila Lord. Yung nakaraan kasi namatay Lord Pero ngayon nabuhay. Tama pala ito Lord. Amen. 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 Nakukuha niyo po? Amen. Relationship. Everybody say relationship. Relationship. Hindi wishful thinking ang ating faith sa Lord. Hindi how-shaw. Hindi yung suntok sa buwan. Yung deliverance po natin, hindi po Totoo. Merong may bunga. Amen po ba? Amen. May bunga. Pinapalakpakan po yan. Amen. May bunga ang mga deliverance nyo. May nababagong buhay. Kapit lang. Amen. Amen. O si Ate Mary Ann Balingan, kamusta, di ba? Yes, kapit. Ang alam nila na kulang lang sa kain. Gutom, nagugutuman. Di ba? Kamusta siya? Na epileptic daw, kung ano-ano. Gumaling siya. Nano ka pa ba? Nagsisisure ka pa ba? Hindi. Hindi na? Ah. Hindi nga. Ba't Hindi ka na. nagpapatotoo? Amen. Amen! Laging may nagamaligaya yan. Laging sabi nila, gutom lang yan, siguro, pagod, dami mga salita. Paliwanag yun ba yan ng siyensya? Ngayon, lumalalim ang relasyon nyo. Kahit wala si Joselito, atin pa rin siya, di ba? Amen. Lumalalim ang relasyon nyo sa church, sa Lord. Gusto nga dito na niya tumira kaso hindi lang pwede. Kailangan tiis lang. Dahil ang Diyos na nangako sa atin ay totoo at di sinungaling. Amen? Amen. Amen. Sige po. Amen. God's a plan for us, plan to prosper us, not to harm us. To give us hope in a future. May future po kayo dito. Ang mission natin, Bishop, may future kayo sa Lord. Amen. Hindi po ito isang organisasyon lamang. This is a family of God. Amen. Ang tagumpay ng Panginoong Hesus sa krus ay makakaranas ang lahat ng JCGD family. Amen? Amen. Amen? Amen. Sige po. Totoo ang pangako niya. Ang tanong lang lagi, totoo ka ba? Ang tao, ang pumapalya. Totoo ka ba sa Kanya? Ngunit ang nagtitiwala ay maaari po ipagkaloob sa inyo ng Panginoon. Ito ay base sa inyong mga puso na handang sumuko. Palagi. Ano ibig sabihin ng lumalago? Kailangan lumago. Ang iyong pananampalataya, ito ay nadadagdagan.
Siyempre, sa experience nyo sa Lord, nadadagdagan. Sa pagbabasa, pag-aaral, naranasan nyo, nadadagdagan ang mga salita ng Diyos, kakabasa nyo. Ngayon, nagtitiwala kayo sa Panginoon, kayo mas lalong lumalawig ang inyong mga relasyon sa Panginoon dahil dito ay may nare-reveal sa inyong katauhan ng Diyos. Amen. I am what I am, says the Lord. Amen. Sino ka? Sasabihin ko sa mga tao. Anong pangalan mo? Sabi ni Abraham, di ba? Tama ba? Sabi niya, I am what I am. Ha? Ako'y si ako nga, kung sino ako sa kanya. Jehovah Jireh, Jehovah Rapha, Jehovah Nisi, Jehovah Shammah, Jehovah Shikidnu, Jehovah Makadesh. Kung sino siya sa iyong buhay. Amen. Sino ba siya sa iyo? Yes. Kaya pinupuri natin siya kung sino siya sa buhay mo. Yes. Amen? Amen. Amen. Sige po. Amen. Ano mangyari sa buhay mo, pinupuri, yun ang pangalan niya. Nakikilala niyo siya, ngayon siya, pinupuri niyo siya dito. You're my husband. Lahat ang malang may Yes. husband. You're my husband, Lord. Ayoko na Amen. mag-asawa. Ikaw lang. Diba? May mga ganun pa. Nare-reveal sa puso mo. Amen. Pero yung gusto pa mag-asawa, you're not my husband, Lord. Mag-aasawa pa ako. Hindi niya masasabi yon. Pero ang kinasal na sa Lord, o nagpakasal na sa Lord, nasasabi niya yon. Amen. Ha? Lahat naman tayo kinasal sa Lord. Yes. Joke lang po yun yung gusto mag-asawa. Okay lang po mag-asawa kayo. Wala pong pumipigil sa inyo. Kung loobin ng Lord, amen, di ba? Amen. Kinasal sa gawain sa Lord. Pero ibig sabihin, mahalin natin ang Diyos ng buong puso. Siya muna, siyang una. Amen. Kayong mga babae, dapat nahanap nyo yung mga lalaking may patutunguhan, di ba? Sasama mo ako, saan ka pa pupunta? Parang ganon. Meron ka bang pangarap sa buhay mo? Di ba? Siya, magsama tayo. Saan tayo? Gagawa lang tayong bata. Ano? Hindi ganon. Dapat, anong plano mo? Mayroong pangarap. Nasa Lord ba? Love at first sight yata ito. Malabo kasi mata ko. Ha? Dapat hindi ganon. Dapat ano ba? Saan patutungo yung lalaki? Kailangan wise na kayong mga babae. Hindi puro sama ng sama. Idadaling ka pala sa bangin. Dadaling ka sa dilim. Huwag kayo sama ng sama. Tingnan nyo muna kung mayroong pangarap yung sinasamahan nyo. Kaya kayo naman mga lalaki, mangarap naman kayo. At magkaroon ng mission, o plano. Family planning, 10 anak natin. Hindi ganun. Anong family planning na yan? Basketball team. Anong plano? Anong ang tawag dito? Anong negosyo? Saan mo ako titira? Saan bahay natin? Anong pagkakitaan? Di ba? May plano. Hindi, bahala na. Susugod tayo. Ang bihirang buhay. Anong laban ng buhay yan? Sasama ka ba? Ganun nangyayari sa mundong ito eh. Tama po ba? Ganun nangyayari sa mga mundong ito, kaya kayo naman nagpe-pray. Walang prayer eh. Bahala na gang. Come what may. The battle is the Lord. Laban kong laban. Hindi ganun, kailangan may plano. Diba? Iba po yun. Out of context po yung sabi ko. Kasi narinig ko si Mark kanina, the battle is the Lord. Out of context po yan. Totoo po yun, the battle is the Lord. Pero yung battle kasi kanina. Yung walang kaplano-plano. Kahit po ang laban ay may plano. Amen? Kahit ang Diyos ang lumalaban, nagpaplano pa rin ang mga anak ng Diyos. Dahil si Satanas ay nagpaplano para pabagsakin ka. Kaya nag-aaral pa rin tayo para wag tayong bumagsak sa examen. Amen? Mas nare-reveal sa inyo ang puso niya at kalooban na mas malalaman ninyo. Kaya ang iba sa inyo ay mas tumatalas, mas lalo silang lumalapit sa Panginoon. Mas lumalago ang inyong pagtitiwala kapag kayo ay lumalapit sa Panginoon. Amen. Gaya ng inyong mga pakikinig, mas lalong tumatalas ang inyong mga pakikinig
kapag kayo ay lumalapit sa Panginoon. Bakit kailangan lumago? Siyempre, ang pananampalataya, pagtitiwala ay di lumalago. Dahil binibigay ng Diyos ang pagtitiwala. Yung faith mo lumalago dapat. Palago ng palago yan, marami kang baon, salita ng Diyos, pangako niya. Sa baon mo, sa bawat sitwasyon nangyayari sa'yo, nagtitiwala ka ngayon, dahil subok na siya na matibay, subok na matatag. Amen. Dahil ito ay tiwala sa salita ng Diyos. Amen? Amen. Titiwala ka, salita ng Diyos to, hindi siya sinungaling. Amen po ba? Amen. Lumalago kayo kapag kayo ay patuloy na nakakonekta sa Panginoon at mas lalong lumalapit. Pero yung mga lumalayo sa Panginoon, di ba ano nangyayari? Papariwara, backslider. Wala na naman, balik na naman sa dating plano. Ano nangyayari sa kanila? Balik-balik, buhay, balik-balik na naman. Ilang taon ba kayo mabubuhay dito sa mundo? At gusto niyo balik-balik lang na buhay. Sapagkat ang pagtitiwala ay may kaugnay sa inyong relasyon sa Panginoon. Amen. Pagtiwala ka sa Panginoon, may relasyon kayo. Relasyon. Ang pananampalataya ay kahit di man ninyo nakikita o di pa ninyo nalaman ang kanyang mensahe ay kayo ay mayroong pananampalataya. Amen. Di ba? Katulad ng kaligtasan. Nagtitiwala kayo, bagamat wala pa ang langit, alam nyo may buhay na walang hanggan kayo. Amen? Amen. Kahit mga ibang reliyon po, naghahanap sila ng may pangakong buhay na walang hanggan. There is life after death. May buhay po after kamatayan. Kaya iyon po ang pinapahalagahan. Hindi man lang ako nakapaglaro ng bata ako. Bakit gano'n? Nadideprive kayo. Mga magulang ko sa sama. Sige sila naging ganito tuloy ako. Vocalization pala. Sinisisi ang lahat. May kukumpara ba yan sa langit na bayan? Hello? Amen. May kukumpara ba yan sa mangyayari sa inyo dito? Yes. Doon sa pangako ng Panginoon? Sabi ng Panginoon sa John 14, di ba? Believe in me. Believe in the Father also in me. Yes. I will give you. I prepare a house for you. 14:1-3. Ha? Yes. Masyado tayong nag-aalala sa buhay dito. Masyado tayong nag-iisip, di natin kilala ang Diyos natin. Hindi natin alam ang pwedeng mangyari. Hindi natin hawak buhay natin, pero alam natin sa isipan natin na nanampalataya may Diyos, may buhay na walang hanggan, pero wala tayong tiwala sa Kanya. Amen. Hindi natin pinagkakatiwala ang everyday natin. Gusto mo pa rin magpakamatay pagkatapos kang sermona ng pastor. Pagkatapos wala kang tiwala, wala kang tiwala, wala kang tiwala. Oh, anak ko, patawarin ka. May salita ka ng Diyos, naniniwala ka, meron kang pananampalataya, but without action is dead. Kailangan sumubok ka pa rin. Ang pagtitiwala ay mas nakikita ninyo ang pagkilos niya at ang nakikita ninyo ay kilos niya ay mas lalong lumalalim at lumalago ang inyong pagtitiwala. Bakit kailangan lumago? Ang pananampalataya, bukod sa ito ay naliligtas sa inyo, bukod sa ito ang nagligtas sa inyo, ito ay patuloy na nakaakibat ng inyong paglago sa espiritual. Ha? Kaya nagtitiwala sa pananampalataya para ang lumago kayo spiritual. Okay po yan. Amen. Okay yan, manigtiwala kayo. But without faith, without action is dead. Yes. So that body without the spirit is dead. Kailangan kayo ay mag-yield sa Holy Spirit. Magtiwala, tiwala kayo. Maranasan nyo siya sa buhay nyo. Ang Panginoon, gaya ng mga tinatawag na report, sapagkat ang inyong report sa Panginoon ay lumalago kapag kayo ay lubusang nagtitiwala sa Panginoon. Amen. Lumalago ang relasyon nyo sa Panginoon. Lumalago. Naunawaan po natin mga kapatid, ito po ang mensahe ng Panginoon sa atin, na magkaroon po tayo anointing na ibaba sa atin. Sa ating pananampalataya ay magtiwala ka. Sige, ibigay mo lang yan. Sige, magtiwala ka sa akin. Ako bahala sa iyo. Ha? Sabi ng Panginoon, parang gangster, no?
mga gangster. Ako bahala sa'yo. Kaya sumasali sa mga gang ang mga ano yun, or mga ano yan? Mga fraternity sa school para iligtas sila. Ako bahala sa'yo. May grupo-grupo. Nagtitiwala sila sa grupo. Pero sinasabi ko sa inyo, ang kaligtasan nyo ay nasa Panginoon. Magtiwala kayo sa Kanya. Amen? Amen. Magtiwala kayo sa Diyos. Huwag kayong matakot. Magtiwala kayo sa Kanya. Ang panalangin po natin ngayon ng bawat isa ay lubusang sumuko sa Panginoon at magtiwala. Magtiwala. Kaya niyo bang magtiwala sa Panginoon? Ibibigay niya ito. Konti lang niniwala, titiwala, dito lang Nasa likod. Hingin kayo, wala kayong talagang tiwala sa Diyos. Tumigil kayo. Wala talaga kayong tiwala. Humingi kayo ng tiwala sa Diyos. Kasi kung may tiwala kayo, marami na kayong care group. Hindi kayo nagtitiwala dahil natatakot po kayo. Na baka anong sabihin nito sa ganun-ganyan yan. Hindi kayo nagdi-deliverance. Why? Wala kayong tiwala. Ang gagawin po natin ngayon, mananalangin kayo talagang magkaroon. Dahil ang tiwala po talaga ay dinadanas, hinihingi sa Panginoon. Kailangan maranasan mo ito at nagkakaroon ka ngayon ng patotoo sa pulpito. Amen? Nagtitiwala kang lubos-lubos ngayon sa Kanya. Amen? Sige, palakpakan natin, Panginoon. Tayo po tayo lahat din ng prayer natin.